Si Elias Otero ay isang dating correctional officer, na namatay dahil sa pagmamahal sa kanyang bunsong kapatid. Kung saan ay dinukot ng isang dalaga, na nakilala niya sa social media, at ginamit bilang paan, para lumabas siya sa bahay. At kalaunan, ay binaril siya sa harap mismo ng kanyang bunsong kapatid. Tingnan natin ang pangyayari, na humantong sa karahasan. Paano nagsimula ang bangungot na ito? Nagsimula ang lahat sa isang simpleng mensahe sa Snapchat, ng si Nicolas Otero, isang 20 taong gulang na lalaki, mula sa Albuquerque, New Mexico. Nakilala ang isang 18 taong gulang na si Annabella Dux, sa Snapchat social app. Nag-message si Annabella kay Nicolas, at naintriga ang binata sa maganda nitong mukha at nakakaakit ng ngiti, na makikita mo sa larawan na ito. Nagpalitan sila ng mensahe sa loob ng ilang araw, at tila nagkasundo agad sila. Sinabi ni Annabella kay Nicolas, na gusto niya siya at gusto niya itong makilala ng personal. Iminungkahi niya na magkita sila sa isang parke, na malapit sa kanyang bahay. Kung saan maaari silang tumambay, at mag-usap para mas makilala nila ang isa't isa. Masaya si Nicolas, dahil isang magandang dalaga, at kawili-wili sa tingin niya, ang gustong makipagkita sa kanya. Kaya agad siyang pumayag, at tinanong niya ang kanyang address. Binigay agad ni Annabella, ang kanyang lokasyon, kung saan, sinabi niyang, malapit sa kanyang tahanan. At hiniling niya kay Nicolas na sunduin siya mula roon. Excited at kinakabahan si Nicolas, dahil wala pa siyang nakilala, mula sa Snapchat. Pero naisip niya na iba si Annabella, she seemed genuine and sweet. Umaasa siyang magugustuhan din siya nito, kapag nagkita na sila ng personal. Kaya't naghanda siya at nagmaneho patungo sa kanyang address, habang sinusundan ang direksyon sa kanyang telepono. Pagdating niya sa inaakalang bahay niya, sakay ng kanyang pulang kotseng Lexus, hinihintay na siya nito sa labas, nang nakangiti. Sumakay siya sa kanyang kotse, at nadama ni Nicolas ang isang matinding attraction, habang nakatingin ito sa kanya. At sa isip niya, mas lalo siyang gumanda sa personal. Nagmaneho siya papunta sa parke, umaasang mas makilala pa niya ito. Ngunit habang nag-uusap sila, napagtanto niyang may mali. Paulit-ulit siyang nagtatanong sa kanya ng kakaiba, tulad ng kung gaano karaming pera ang mayroon siya. Kung saan niya itinatago ang kanyang mga mahahalagang bagay. At kung mayroon siyang anumang mga armas. Siya rin ay tila nagre-record sa telepono, at ipinapadala niya ang kanilang pag-uusap, sa isang tao sa kabilang linya. Nakalaunan ay nakilala ng pulisya, bilang si Adrian Avila, isang 17 years old, na kanyang kasintahan. Hindi mapalagay si Nicolas, at nagpa siya na tapusin na ang kanilang pag-uusap. Sinabi niya kay Annabella, na kailangan na niyang umuwi, at pinaandar na niya ang sasakyan, ngunit bago pa man siya makalabas ng parke, ay may humarang sa kanyang daanan. 3 lalaking nakamaskara, tumalon palabas ng sasakyan, armado ng mga baril at kutsilyo. Sinira nila ang kanyang mga bintana, at kinaladkad siya palabas ng sasakyan. Matapos siyang kapkapan, hinalughog nila ang kanyang sasakyan, at kinuha ang lahat ng mahahanap nila. Yung wallet niya, yung phone niya, yung necklace niya, yung relo niya, at halos lahat na magustuhan nila. Si Nicolas ay nagulat at tiniis ang sakit, habang himahanap niya sa paligid si Annabella, umaasa na tutulungan siya nito, o tumawag para sa tulong. Ngunit wala siya kahit saan. Siya ay sinet up para sa isang pagnanakaw. Pumunta siya sa kabilang kotse, at iniwan siya sa mga magnanakaw. Habang nagpupumilit siya para sa kanyang buhay, umaasa si Nicolas na malapit nang matapos ang bangungot. Umaasa siyang ililigtas ng mga tulisan ang kanyang buhay, at palayain siya. Matapos nilang kunin ang lahat ng mayroon siya. Ngunit mayroon silang iba pang mga plano. Gusto nila ng mas maraming pera, at alam nila kung kanino ito kukuha. Pinilit nilang magmaneho si Nicolas, sa bahay ng kanyang kapatid na si Elias. Kung saan siya nakatira, kasama ang 2 pa nilang kapatid. Pagdating nila doon, pinatawag nila si Elias, sa FaceTime, para makita niya ang baril na nakatutok sa ulo ng kanyang nakababatang kapatid. Hiniling nila na bigyan sila ni Elias ng $1,000 at isang baril, kapalit ng buhay ng kanyang kapatid. Nabigla at natakot si Elias, nang makita niyang nasa panganib ang kanyang nakababatang kapatid. Mahal niya si Nicolas ng higit sa lahat, at gagawin niya ang lahat para iligtas ito.
Kinuha niya ang sarili niyang baril, na may lisensya, at tumakbo palabas ng bahay, para harapin ang mga dumukot. Sinabi niya sa kanila na palayain ang kanyang kapatid, kung hindi, ay magpapaputok siya. Bago pa niya magawa, ang isa sa mga tulisan, na kalaunan ay nakilala, bilang si Adrian, ay nagpaputok sa kanya, at tinamaan siya ng ilang beses. Napasigaw si Nicholas sa takot, nang makita niyang tinamaan ang kanyang kapatid. Nagawa niyang makawala mula sa pagkakahawak ng mga dumakip sa kanya, at tumakbo siya sa tabi ni Elias. Sinubukan niyang tulungan siya, sa pamamagitan ng pagdiin sa kanyang mga sugat. Ngunit wala siyang magawa, unti-unting nanghina si Elias. Nataranta ang mga magnanakaw, at tumakas sa iba't ibang direksyon. Iniwan nila ang kanilang sasakyan, at ang kanilang mga ninakaw. Tumawag kaagad ang kapatid na babae ni Elias sa 911, bandang 2:20 AM. Umaasang makakarating sila, at mailigtas ang kanyang nakatatandang kapatid. Dumating ang mga paramedic, at sinubukan siyang i-resuscitate. Ngunit walang silbi dahil huli na ang lahat, at wala na si Elias. Hindi nila alam kung ano pa ang gagawin. Ang isa sa kanilang kapatid na lalaki, ay agad na tumawag sa kanilang ina, na mabilis na sumugod sa pinangyarihan. Ang pamilya ay nawasak, at ang nais lamang nila, ay mahuli ang mga salarin, at harapin ang ginawa nilang kasalanan. Si Elias Otero ay nagkaroon ng masaya, at masaganang buhay, habang siya ay nabubuhay pa. Ipinanganak siya noong November 19, 1996 sa Albuquerque, New Mexico. Kina Luis at Alicia Otero. Lumaki siya kasama ang dalawang kapatid na lalaki, sina Jacob at Nicholas, at dalawang kapatid na sina Delilah at Elia. Siya ang pinakamatanda sa magkakapatid, at lagi niya silang binabantayan. Siya ang pandikit, na nagpatibay sa pamilya. Matapang din siya at tapat. Siya ay maninindigan para sa sinuman, na nangangailangan ng kanyang tulong. Siya ay passionate tungkol sa kanyang trabaho. Bilang isang correctional officer, para sa Metropolitan Detention, kung saan siya nagtrabaho ng ilang taon, bago umalis. Sa edad na 24, si Elias ay maayos na ang lahat, para sa kanya. Nakakuha siya ng bagong trabaho, sa serbisyong postal, na may sahod na mataas, at nag-aalok ng higit pang mga benepisyo. At lumipat na siya sa kanyang sariling lugar, dahil malapit na siyang magpakasal, at magsimula ng isang pamilya, kasama ang pag-ibig sa kanyang buhay, ang babaeng nagbahagi ng kanyang mga pangarap at halaga. Ngunit pagkatapos ay nagbago ang lahat sa isang iglap. Isang mahirap na tanggapin na twist ng kapalaran, na walang nag-aakalang darating. Samantala, dumating ang mga rumespondeng pulis sa pinangyarihan. At nakita nila na nakahandusay sa lupa ang katawan ni Elias, na wala ng buhay. May 3 pistola, isang rifle at mga basyo ng bala, na nagkalat sa buong lugar. Si Nicholas na ilang block ang layo, ay nabigla pa rin, at kitang-kita na nanginginig. Sinisisi niya ang sarili sa nangyari sa kanyang kuya. Dahil kung hindi siya pumunta sa date na iyon, buhay pa sana ang kapatid niya. Isinusumpa niya ang kanyang sarili, ngunit kailangan din niyang kontrolin ang kanyang sarili, upang tulungan ang mga pulis sa impormasyon, na makakatulong sa paghuli sa mga patay sa kanyang kapatid. Kaya't ikinwento niya ang kanyang pinagdaanan, kasama ang dalaga mula nang mag-chat sila, hanggang noong magkakilala sila, at sa mga kakaibang tanong. Siya ay nagtatanong sa kanya tungkol sa kanyang mga personal na bagay, at kung paano siya kalaunan ay tinambangan at ninakawan. Habang nakatingin siya, sinabi niya sa mga pulis ang lahat, na nangyari sa araw na iyon. Hanggang humantong sa punto na ang kanyang kapatid, ay binaril. Nang makalap na ng pulis ang lahat ng mga impormasyon, agad namang kumilos ang mga pulis, at naglunsad ng investigasyon sa kaso. Nagsimula sila sa pamamagitan ng pag-trace sa Snapchat account ni Annabella Dukes. Kaagad na nag-text si Annabella kay Nicholas, pagkatapos nilang tumakas sa pinangyarihan ng krimen. Nagpapanggap siya na natatakot, at inosente. She said, "Are you okay? I ran. I'm still running. I don't know where to go." Nakuha ng mga pulis ang data ng cellphone ni Annabella, upang masubaybayan ang PIN ng kanyang cellphone. Ang kanyang lokasyon ay napin sa paligid ng Alvarado Park, pagkatapos ay sa pinangyarihan ng krimen, at sa wakas sa bahay ni Adrian. Nalaman din nila na ang telepono ni Adrian, ay may parehong history ng lokasyon, tulad ng sa kanyang kasintahan.
Ang karagdagang pagsisiyasat ay nagsiwalat sa mga awtoridad na ito ay hindi isang pambihira na insidente. Si Annabella, Adrian at ang iba pa, ay matagal nang nasa trabahong ito. Ang kanilang mga taktika ay pang-akit ang kagandahan at alindog ni Annabella, bilang paan sa pag-akit ng mga hindi inaasahang biktima, sa isang liblib na lugar. Kaya maaari nilang tambangan at pagnakawan ng kanilang mga mahahalagang bagay, ang kanilang mga biktima. Ilang sandali bago ang pagnanakaw kay Nicholas, nagpalitan ng text si Annabella at ang kanyang kasintahan. Kung saan sabi ni Annabella, tatakas daw siya, na parang natatakot. Ang text ay nagsiwalat, na ang dalawa ay nagpaplano ng isa pang pagnanakaw, ilang oras, bago sila nagkita ni Nicholas. Ang data sa telepono ni Annabella, nagpakita ng isang pag-uusap, kasama ang isa pang biktima, na kanilang ninakawan at na-carjack, isang araw bago makilala si Nicholas. Iyon ang parehong sasakyan na ginamit nila, sa pag-ambush at pagnanakaw kay Nicholas. Bilang bahagi ng pagsisiyasat, dinala ng mga pulis ang may-ari ng kotse, at kinumpirma, na sila ay na-set up ng isang batang babae sa Snapchat, at ninakawan ng dalawang lalaki, sa Alvarado Park. Ang parehong mga taktika ang ginamit nila, kay Nicholas. Samantala, ang pamilya ni Elias ay patuloy na nagdadalamati. At nag-alok pa ang Crime Stoppers ng reward na $2,500 sa sino mang may impormasyon na hahantong sa pag-aresto kay Annabella at sa kanyang kasabwat. Matapos tumakas sa loob ng isang buwan, si Annabella at Adrian sa huli ay sumuko noong December 2021. Siya ay kinasuhan ng murder, 2 bilang ng armadong pagnanakaw, pakikialam sa ebidensya, at pagsasabwatan para gumawa ng first degree na pagpatay. Sa una ay hindi siya umamin sa mga paratang. At siya ay pinilit lang daw ni Adrian, na tumulong sa krimen. Sinabi niya, na natatakot siya kay Adrian at pinagbantaan siya na sasaktan, kung hindi siya makikipagtulungan. Gayunpaman, kalaunan ay tumanggap siya ng isang plea deal. Umamin siya ng guilty, sa armed robbery with firearms, enhancement conspiracy, at 2 pang kaso. Ang mga kaso ng pagpatay, at pagkukot ay ibinasura. At bilang bahagi ng plea agreement, siya ay magsisilbi ng 5 taon sa likod ng rehas. Sinampahan din si Adrian Avila ng kaslang at pagkukot, 2 counts of armed robbery, tampering with evidence, at conspiracy to commit first-degree murder. At hindi siya umamin sa alinman sa mga paratang na ito. At wala na ring balita tungkol sa 2 pang kasabwat. Niyanig nito ang lungsod ng Albuquerque, sa pagitan ng 2021 at 2022. Ipinapakita ng mga istatistika ng Departamento ng Pulisya, ng Albuquerque, na ang lungsod ay nagtala ng kabuuang 120 homicide, noong 2022. Na lumampas sa 110 na pagpatay, na naitala noong nakaraang taon. Ang mas nakakabahala sa mga bilang na ito, ay ang karamihan sa mga krimen na ito, ay ginawa ng mga teenager. Kung saan ang mga gumawa ay yung paulit-ulit na nagkasala, at kadalasan, sila ay protektado ng batas. Upang itigil ang mga krimen na ito, mula sa walang katapusang pag-ulit, ang ina ni Elias na si Alicia, ay nakipagsanib puwersa sa ibang mga magulang. Na nawalan ng mahal sa buhay sa marahas na krimen. Para mabuo ang New Mexico Crusade, para sa hustisya. Ang kanilang layunin, ay magtagumpay para sa mas matinding parusa, para sa mga paulit-ulit na marahas na nagkasala na kabataan. Ang mga pamilyang ito ay nagsama-sama sa kalungkutan, upang aliwan ang isa't isa. Habang nagluluksa sila sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Sinabi ni Alicia, na ang pagkamatay ng kanyang anak, ay naging isang bangungot para sa lahat sa pamilya, kabilang ang fiancé ni Elias. Naaalala nila si Elias, bilang isang mabait at mapagmahal na tao. Naginugol ang kanyang buong buhay, pinoprotektahan ang iba, at patay na ginagawa ang parehong bagay. Nagsisilbing aral ang kasong ito, sa mga taong ang buhay ay umiikot sa social media. Dapat tayong maging mas maingat, sa ating pakikitungo sa mga tao, na nakikita natin online. Kung hindi para sa atin sarili, gawin natin para sa ating mga mahal sa buhay. Dahil baka sa huli, sila pa ang madamay. Maraming salamat po sa panonood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel. As always, keep safe everyone.